sa lahat. Ilang lugar sa bansa lubog pa rin sa baha dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Sa Bacoor, Cavite, hindi nakaligtas sa baha ang isang evacuation center. Naglutangan ang mga modular tent. Sa Rizal naman, nagpapasaklolo ang ilang pasyente matapos pasukin ng tubig ang kanilang provincial hospital. Napipilitan silang lumusong sa abot-binting tubig. Ang mga update sa iba pang binahang lugar sa bansa at ulat panahon abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 3, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Hindi bababa sa 13 na paulat na nasawi sa hagupit ng bagyong Enteng. Pag-asa, huling binakbakan dahil kinulang na naman daw sa paalala at babala tungkol sa bagyong Enteng. Halos 20,000 customer ng Meralco nawalan ng kuryente. Sa gitna ng ulan, babaeng nakainom, nahulog sa creek at nalunod sa Parañaque. Sa Marikina at Navotas naman, magkahiwalay na sunog, sumiklab. At babae sa Quezon nanganak sa gitna ng bagyo. Magdamagan ulit ang ulan sa ikalawang araw ng pananalasa ng Tropical Storm Enteng sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman hindi katakatakang maraming lugar ulit ang binaha at para mabawasan ng stranded, maraming lugar na ang nagdeklara ng class suspension. Dito po sa Metro Manila, perwisyo at pinsala na rin ang dala ng ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Humampas sa mga nagngangalit na alon dala ng bagyong Enteng sa ilang bahay sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila kahapon. Sa isang bahay na ito, poste na lang halos ang nakatayo. Winasak na kasi ng malalakas na alon ng mga pader sa unang palapag. Wasak na siya nung unang bagyo pa. Okay. Tapos pinabayaan lang namin kasi mayroong ang bagyo daw na parating. Kaya yun, hindi po masaya kasi gastos na naman yan. Eh ngayon wala pa kaming pera. Hindi na raw sila lumikas dahil matatanda ang kasama nila sa bahay. Hindi rin doon nila maiwan ang kanilang kagamitan. Ang iba namang residente, abala sa pagsalba sa yerong tinangay ng hangin at alon para makumpuni ang kanilang mga bahay. Habang ang ilan, todo kayod sa putik para samantalayin ang pagpulot ng mga inanod na basura. Sa Las Piñas naman, hindi na makababa mga residente sa bahay na ito sa Barangay Talon 3. Pinasok na kasi sila ng rumaragas ang baha. At kaunti na lang, aabutin na rin sila nito sa ikalawang palapag. Sa Barangay San Isidro, Parañaque naman, halos hanggang dibdib ang baha kagabi. Sa lalim ng tubig, may lumutang ng sasakyan. Sa bahaging ito ng Kanaynay Avenue, nagdadalawang isip na rin ang ilang motorista na sumuong sa baha. Napilitan tuloy ang mga lokal na maghanap ng paraan para maitawid ang mga tao. Ginawa nilang makeshift bangka mga plastic barrier. 30-30, pwede na yan. Itatawid ka na sa baha, papayungan ka pa para hindi maulanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kamusay naman po natin ngayon ang lagay ng panahon sa Maynila sa gitna ng pabugso-bugsong ulan sa ilang bahagi ng bansa. At live mula sa Taft Avenue, nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta ang panahon? Maulan pa ba dyan? Ruth, bumuhos na naman ang malakas na ulan dito sa Maynila kaninang alas 7 ng umaga. Binaha tuloy ulit ang Taft Avenue, partikular dito malapit sa intersection ng United Nations Avenue. Nagpatila ng ulan sa isang tindahan sa Taft Avenue ang aplikanteng si John Kenneth Salgado nang bumuhos ito kaninang umaga. Kahit malakas ang ulan, bumiyahe pa rin siya mula Cavite para sa alas 8 niyang schedule ng medical dito sa Maynila. Kaya lang pagbaba niya ng bus, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Kinakabahan tuloy siya dahil baka lumala ang baha. Ito rin ang pangamba ng empleyadong si Selma Ismael na dati nang na-stranded sa baha. May pasok pa rin sila ngayon dahil sa pribadong kumpanya siya nagkatrabaho. Kaya kahit malakas ang ulan, kayod pa rin si Selma.
Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, Taft Avenue pa lang ang napapaulat na may gutter deep na baha. Pero possible pa naman daw ito sa ngayon. Base naman sa monitoring ng MMDA as of 8 a.m., wala pang naiulat na binahang lugar. Ruth, hanggang gutter pa rin ang baha sa bahaging ito ng Taft dahil mayat-maya pa rin ang buhos ng ulan. Napapabagal lang nito ng bahagya ang daloy ng trapiko dahil umiiwas sa mga motorista sa bahaging naiipon ng tubig. Tungkol naman sa lagay ng trapiko sa ibang lugar, maluwag pa sa ngayon sa kahabaan ng EDSA base sa traffic monitoring ng MMDA. Maliban lang sa bahagi ng Tramo at Annapolis na light to moderate ang traffic. Muli, paalala natin sa mga kapatid natin, magbaon ng payong at ibang panangga sa ulan. Ruth. Dave, may paliwanag ba yung mga lokal na opisyal dyan kung bakit tila matagal itong pagbaba ng paghupa nitong baha? Kasi minsan, di ba, pag malakas yung buhos ng ulan, talaga naman bumabaha pero nawawala agad. Medyo humina na rin kasi yung pag-ulan ngayong umaga. Or any cleanup operations din ongoing? Ruth, kanina may nakita naman tayong mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nag-aayos dito. Kanina, nung mga alas 6 nang huminto, saglit yung ulan, humupa naman yung tubig. Pero nung bumuhos nga ulit yung ulan nung alas 7, ganito na naman ang sitwasyon dito sa Taft Avenue. Maraming salamat, Dave Abuel. Para naman bigyan tayo ng latest update sa lagay ng bagyong Enteng, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Veronica, magandang umaga. Ano na ba ang latest sa bagyong Enteng? Nasaan na ngayon ang bagyo? Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ito nga si Enteng, kaninang alas 7 ng umaga ay nasa may coastal waters ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 75 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 km per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa may Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, sa may Apayao, Abra, western section ng Kalinga, western section ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Batanes, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at ang northern at western portions ng Isabela. Posible pa rin malalakas na ulan, 100 to 200 millimeters na ulan sa Ilocos Region at 50 to 100 millimeters sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Posible ngang lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo by tomorrow morning, and may nakataas din pala tayong gale warning sa may areas ng or sa may seaboards ng Northern Luzon at ang Eastern Seaboard ng Central Luzon. Kaya mapanganib yung paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat, pati na rin yung mga motor bangka. Pero ibig sabihin ba, Veronica, nabanggit mo kanina, asahan ba rin ang pag-ulan? Maybe hanggang tomorrow morning. Hanggang kailan ba natin aasahan na mayroong pag-ulan? Kasi hindi lang naman yung bagyong Enteng yung inaantabayanan natin or binabantayan natin pati habagat. Tama po kayo dyan. So, kung sa Enteng, posible magpaulan to hanggang bukas sa may bandang Ilocos Region area. Pero pagdating naman ng other days, sa mga susunod na araw ay southwest monsoon na yung posible magpaulan western section ng bansa, and then posible nga din na maging maulan pa rin hanggang around Friday sa bandang Metro Manila, sa mga areas na yan. And then pagdating ng Sabado, improving weather naman na. Okay, so hanggat maaari, magdala pa rin ng payong o mga rain gear, no, yung mga kapatid natin. Pero ito, Veronica, meron ba kayo iba pag nakikitang sama ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Sa kasalukuyan, wala naman tayong ibang namomonitor, pero hindi natin tinatanggal yung possibility na may posibleng circulation na mabuo sa bandang eastern o northeastern portion natin, kaya nagiging mas matagal yung habagat na makakaapekto. Okay, maraming salamat. Again, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Mga kapatid, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar dahil sa bagyong Enteng. Sa Metro Manila at Calabarzon, nagdeklara ang Malacanang na kanselado ang pasok pati trabaho sa gobyerno. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Abra, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Gayon din sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, Bataan at mga bayan ng Apari, Lalo at Santa Praxedes sa Cagayan.
All levels din, suspendido ang klase sa probinsya ng Bulacan at Tarlac, sa San Marcelino at Botolan sa Zambales, Olongapo City at Naga City. Samantala, preschool to senior high lang kanselado sa Baguio City, Pamplona, Peña Blanca at Tuguegarao sa Cagayan at sa Iba, Zambales. Abiso naman po sa mga motorista, suspendido rin ang number coding scheme ngayong araw ng Martes. Tuloy ngang nararanasan ang hagupit ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng bansa. Para bigyan tayo ng update, makakausap natin live si National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Edgar Posadas. Magandang umaga po sa inyo, Sir Edgar. Ay, Ma'am Ruth, magandang umaga po. And Justin, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo. Sir, pakibigyan lang po kami ng update dito sa mga apektado at yung mga casualties natin and yung iba pa pong injuries. Opo, sa ngayon po, ma'am, ay dito po sa tala natin, pero this data will change pa po. We have already monitored 62,959 na mga pamilya or 240,418 na mga individual po na apektado nitong si Bagyong Enteng at saka ito pong habagat dito po sa NCR, sa Central Luzon po, sa Calabar Zone, Region 5, Region 6, Region 7, and Region 8. Sa kasalukuyan, Ma'am Ruth, meron po tayong out of the 62,959 families, meron po tayong naitala na 12,024 na mga pamilya or almost 50,000 na mga individual ang nasa loob po ng evacuation centers sa ngayon. At nakamonitor din po tayo ng 541 na suspension ng klase at saka 361 po doon sa trabaho naman po. Sir, kunin ko lang po yung data nyo doon sa casualties kasi kahapon may mga landslide po, may ibang reports ng mga nalunod. Opo, sa ngayon, Ma'am Ruth, dito po sa aming tala, 12 po ito. Again, palagi ko po itong sinasabi, these are still for confirmation and validation. So meron pong 12 ang nakatala sa amin sa ngayon. Sa Calabar Zone po ito, sa Region 6, Region 7, and Region 8. Pero I think mababago pa po ito kasi papasok pa po yung mga report coming from the region ngayon, Ma'am Ruth. Yung binanggit nyo po na mga apektadong pamilya, more than 60,000, ano po saang lugar po yan? Ano yung lugar na most affected? Tsaka ano po yung mga pangangailangan nila kung sakali? Sa ngayon naman, Ma'am Ruth, yung pong mga nagkaroon po tayo ng pagpupulong kagabi with Yusek Nepomuceno, talking to our concerned regional directors. So far naman po, well provided for at nagkaroon din po tayo ng response cluster meeting kahapon headed by the DSWD at tinignan po natin yung mga pangangailangan. So far naman po, okay pa naman po tayo sa ating mga pagtulong lalo na po doon sa mga nasalansa. Ito pong numero na ito, Ma'am Ruth, yung binanggit ko kanina ay dito po sa NCR, sa Region 3, sa Region 4A, sa Bicol Region, sa Western Visayas, Central Visayas at saka Region 8 po. Yung binanggit niyo po kasi, aside from yung families affected, may nananatili po ng 50,000 individuals sa mga evacuation centers. Saang lugar po yan? At yung baka kasi minsan kung magtatagal pa itong pag-ulan, katulad baka binanggit kanina ng Pag-asa, baka magtuloy-tuloy rin yung epekto ng habagat. Baka po may pangangailangan sila. Apo, doon din po ito, ma'am, dito po sa NCR, sa Region 3, sa Calabar Zone, sa Region 5, Region 6, Region 7, and Region 8. Sa kasalukuyan, Ma'am Ruth, gumaganda na po kasi yung mga panahon, So, baka po by today or tomorrow, kung sa palagay po ng lokal na pamahalaan ay okay na po silang bumalik sa kanilang mga tahanan, pababalikin na rin po sila. But meantime po, yun po ang datos natin doon sa mga region na nabanggit po natin. Maraming salamat kay Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC. 2 ang namatay sa pananalasa ng bagyong Enteng sa Northern Samar. Sa Quezon Province naman, naabot sa 200 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sinuong ng mga rescuer ang baha at malakas na ulan para masagip ang isang buntis sa Bordeos, Quezon Province. Isinakay nila ang buntis sa stretcher hanggang sa madala sa evacuation center. Apektado rin ng baha ang iba pang bahagi ng Quezon.
Ang ilog na ito sa Lucena City umapaw, hindi na makadaan ang maliliit na sasakyan. Ayon sa Quezon PD-RRMO, 3 mangingisda sa probinsya ang napaulat na nawawala. 200 pamilya naman ang inilikas, pero posibleng madagdagan pa yan kung magpapatuloy ang malakas na ulan. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Laguna. Ang bahay na ito sa bayan ng Fami nawasak dahil sa baha. Tanging kabinet at ilang gamit na lang ang natira. Pahirap ang makalabas sa mga residente dahil sa baha. Ang ilan, buwis-buhay na dumaan sa gilid ng highway, makabili lang ng pagkain. Pinatay na muna ang supply ng kuryente sa buong bayan. Pakatay lang po, meron lang po kaming ihatid. Sa San Pedro naman, isa-isang sinagip ang mga natrap na residente sa isang subdivision sa barangay San Antonio. Isinakay sila sa mga rubber boat dahil sa hanggang bewang na baha. Ang ilan sa kanila, bit-bit ang alagang aso. Sinagip din ang mga stranded na residente sa San Pedro Town Center. Sa bayan ng Mabitak, stranded tuloy ang mga maliliit na sasakyan dahil sa taas ng tubig sa Manila East Road sa barangay Nanguma, Paagahan. Gaya sa Laguna, nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cavite. Gaya na lang sa barangay Mambog 2 at 4 sa Bacoor, kung saan umagos ang baha sa mga kalsada. Hindi rin nakaligtas sa baha ang evacuation center na ito sa barangay Talaba 3. Baha rin sa Biri, Northern Samar. 2 ang napaulat na namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Northern Samar, 70% ng bayan sa probinsya ang nalubog sa baha. Tinatayang aabot na sa higit 8,000 ang inilikas na pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Samantala, posible pa rin umapaw ang ilang dam sa bansa ngayong araw. Sa tala ng Pag-asa, nasa 100.55 meters ang level ng Ipo Dam sa Bulacan. Malapit pa rin yan sa 101.10 na spilling level. Ganon din na ang Lamesa Dam na bahagyang tumaas sa 79.92 meters ang water level. 80.15 meters naman ang spilling level ng dam na yan. Tumaas naman ang level ng Angat Dam pero malayo pa ito sa spilling level na 210 meters. Gayon din ang Buklaw Dam na halos 4 na metro pa lang ang layo sa spilling level. Pinapayuhan ang mga residente na nasa pabababang lugar at malapit sa mga nasasabing dam na mag-ingat sakaling umapaw ang mga dam. Susunod, sitwasyon sa iba pang probinsya na sinalanta ng bagyong Enteng. Ihahatid. Habang bumabagyo, babaeng nakainom, nahulog sa creek at nalunod sa Parañaque. Sa Quezon naman, babae nanganak sa gitna ng bagyo. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Isinailalim sa state of calamity ang Naga City dahil sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Enteng. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan? Gaano kataas pa rin ang baha? Just marhay na aga, gumaganda na ang panahon dito sa Naga City pero lubog pa rin sa baha ang maraming lugar gaya ng nakikita nyo sa likuran ko. Halos 20 barangay ang apektado ng pananalasa ng bagyong Enteng.
Nananatili sa ilang evacuation centers ang mga residente na hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Hindi malayo kung saan ako ngayon ay ang Jesse M. Robredo Coliseum na pansamantalang tinutuluyan ng mga lumikas. Sa pinagtagpi-tagping plywood muna natutulog ang ilang residente. Karamihan sa kanila ay mga bata, matatanda at kababaihan. Si Joseph, na 3 dekada ng residente ng Barangay Triangulo, nagulat daw sa mabilis na pag-akyat ng tubig. Maikukumpara niya raw ito sa bagyong Ondoy, Jess, lalo na nang umapaw ang Bicol River. Takot namang umuwi si Ruth sa kanilang bahay sa Barangay Lerma. Bukod kasi sa hindi pa humuhupa ang baha, nangangamba siyang magkadengge naman ang mga anak niya dahil sa naipong tubig sa kanilang lugar. Kaya dito na lang daw muna sa evacuation center si Ruth kasama ang kanyang 3 maliliit na anak. Bukod sa ayuda, Jess, mula sa DSWD at lokal na pamahalaan, nagbayanihan din ang ilang grupo sa pamamahagi ng libreng pagkain sa mga bakwit. Kabilang dyan ang ilang youth organizations na nag-iikot sa mga evacuation center. Jess, ayon sa lokal na pamahalaan o LGU, 2 ang kumpirmadong nasawi rito sa Naga City. Suspendido pa rin ang klase ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa lungsod. Jess, balik sa iyo. Nagulat mula Naga, maraming salamat Gio Robles. Sa kasagsagan naman po ng bagyo, nasunog ang isang barko sa Navotas. Ayon sa Philippine Coast Guard, bago ang sunog ay nabangga ng isa pang barko na tinangay ng malakas na alon ang MV Camila. Nasagip naman ang lahat ng 18 tripulante ng MV Camila pero 3 ang sugatan. Inaalam pa pinagmulan ng apoy sa naturang barko. Kasagsagan din ng bagyo nang masunog ang isang bodega sa Marikina City kahapon. Pahirapan ang pag-apula dahil sa makapal na usok mula sa mga nasunog na goma. Wala namang napaulat na sugatan at iba pang nadamay na bahay at gusali. Iniimbestigahan din kung ano ang sanhi ng apoy. Nagsilikas ang mga residente ng isang barangay sa Bacoor, Cavite matapos mabaha dahil sa bagyong Enteng. Doble dagok naman ito para sa ilan sa kanila na noong 1 buwan lang nanatili rin sa mga evacuation center matapos namang masunugan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng sa Cavite, nagsilutangan na ang mga modular tent sa Barangay Talabatres sa Bacoor. May ilan namang tuluyan ng nalubog sa baha. Ikinagulat daw ng mga residente ang pagbaha dahil mabilis daw itong nangyari. Ang bilis ng pag-akyat ng tubig talaga. Kaya hindi na rin halos din na kami nakapag-salba ng ibang gamit namin. Nabasa na rin talaga yung mga gamit. May ilan namang mga bakwit na sinubukan pang isalba ang mga mahalaga nilang mga gamit mula sa baha. May ilang matagumpay na nakakuha ng gamit pero ang iba talagang wala nang nabawi. Nagtipon ang mga residente sa tanggapan ng barangay. Katunayan, binuksan na rin daw ang ikalawang palapag para may matuluyan ang mga nabaha. Yun nga, inabot sila ng baha kagabi. So agad naman na pinatuloy ng aming kapitan sa itaas. Doble dagok naman ang sakunang ito para sa ilan. Noong nakaraang buwan lang kasi, nang pansamantala silang manirahan sa barangay dahil nasunog ang bahay nila sa bandang Zapote. Tipong nasunugan ka na tapos akala mo yung pupuntahan mo, safe ka na. Hindi rin pala. Pero ang doble-doble na yung sakit sa amin. Humupa na kagabi ang baha sa covered court ng barangay. Pero dahil nasira ang mga modular tent, inilipat ang mga nasa 34 na pamilya sa Barangay Molino 1 covered court. Umaasa naman ang mga biktima ng sunog na ngayon biktima na rin ng baha na mabigyan sila ng relokasyon ng lokal na pamahalaan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Libo-libong mga customer ng Meralco ang nawalan ng kuryente kahapon dahil sa bagyo. Ayon sa Meralco, nasa 28,000 customers ang nawalan ng kuryente dahil yan sa mga posteng bumagsak o tinamaan ng mga puno. Karamihan daw dyan ay taga Metro Manila at Cavite. Ang iba naman daw ay nasa Bulacan at iba pang probinsya sa Calabarzon. Sinisikap naman daw ng Meralco na ibalik ang serbisyo sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Pinasok ng bahang Rizal Provincial Hospital sa Morong, Rizal. Sa kuha ng ilang netizens, kitang lumulusong na ang ilang pasyente sa abot binting tubig. Halos malubog na rin sa tubig ang ilang upuan at mga gamit sa loob ng ospital. Ang ilang
Tarpaulins iniangat na para hindi anurin sa baha. Sa ngayon ay nararanasan pa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Rizal. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Bangkay na nang matagpuan ang 16 anyos na dalagita matapos malunod sa isang creek sa barangay Moonwalk sa Parañaque kahapon. Yung babae nawawala. Ayun o. Na-recover ang bangkay ng biktima matapos makita ng mga residente na palutang-lutang at inaanod sa creek. Base sa inisyal na investigasyon, nahulog ang biktima sa creek habang nakikipag-inuman sa kanyang boyfriend at kapatid nito. Hinala ng barangay, nadulas at nahulog ang biktima dahil katabi lang ng ilog ang pinag-inuman nila. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na sanhi ng insidente. Sa Burdeos, Quezon naman, isang babae ang nanganak sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng kahapon. Nagtulong-tulong ang mga rescuer na buhatin ang babaeng yan na nakasakay sa stretcher sa gitna ng lampas tuhod na baha. Nilakad lang nila ang pinakamalapit na ospital na 1 kilometro ang layo. Nagpasaklolo raw sa mga rescuer ang mga kaanak ng ginang. Ligtas namang ipinanganak ng babae ang kanyang baby boy. Sa gitna ng masamang panahon, saludo po tayo sa ating mga kapatid na naglalakas loob at buwis-buway pa kung tumulong sa pagsagip sa mga natatrap o stranded. At hindi lang po tayo sa mga taong, sa mga Pinoy nagbibigay pugay ngayon, kundi pati na rin. Hindi lang sa mga tao, pati sa mga aso. Tama, dahil kasi sa Aspen na ito mga kapatid, isang sanggol po ang nasagip sa Cebu City. Yan po si Ching Ching, ang tinaguriang hero dog na tumulong sa mga rescuer na mahanap ang 6 na buwang sanggol na natabunan ng debris sa Cebu City. Parehong na-trap ang aso at ang sanggol nang gumuho ang perimeter wall dahil sa bagyong Enteng. Ayon sa mga kawani ng barangay, sinubukan nilang hanapin ang aso dahil walang tigil raw ito sa pagkahol. Nang matagpuan ng rescuers, natuklasan nilang may kasama pala itong baby. Mula raw nang mangyari ang insidente, hindi na po umalis sa lugar ng trahedya ang aso. Bilang pasasalamat naman ng mga residente, dumadaan na lang daw sila para mag-iwan ng pagkain at inumin para sa kanilang hometown hero dog. Galing. Galing. Love dogs talaga. Man's best friend. Baby's best friend. Iba rin ang sensibilities. In this case, ng no? Pati they can sense it. Nararamdaman nila eh. Galing ni Doggy. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.